magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening po. Po sa Wednesday Bible Study. Ayan, thank you Lord. Ayan, thank you Lord. Thank you Lord po. Ayan, good evening. Good evening po. Sa lahat ng Coffee Family, sa lahat ng Dako, sa East, West, South, North, sa lahat po binabati po namin lahat ng mga magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, medyo ngayon po ay tandem po ng magtatay, father and son. Kaya thank you Lord. Yung lolo, yung end daw po eh. Ayan, thank you Lord. Brother Joel, bati ka muna yung mga dapat mong batiin dyan. Binabati ko po unang-una, syempre, si Lolo Goni. Thank you Lord po sa maraming blessing. Kay Tita Amy din po, i-bless pa po kayo lalo ni Lord. Thank you Lord sa maraming blessing. Tita Amy, patuloy na palakasin, pagpalain kayo ni Lord. Ayan. Sino pang babatiin mo? May babatiin ka pa. Yung special someone. Hello po. Happy watching sa'yo. Good evening. Sino yun? Good evening po sa kay Maris po, kay Tito Henry, kay Tita Jenny, kay Tito Dennis po, at sa Canada. Kay Tita Josephine po sa Toronto, Canada po. Happy watching po sa inyo. Happy Happy watching din po kay
Ana Marie, kay Mama. Happy watching po. Thank you, Lord. Nakakatuwa nga po kasi yan, magkasama na kami, tandem na kami sa gawain ni Lord. Talagang nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung makasama mo yung anak mo sa gawain ni Lord, isang napakagandang blessing na ibinigay ng ating Panginoon. Yan, binabati ko lahat ng Bartolome clan at yung mga tiga San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, yung Gumaok. Nandyan yung aking mga kamag-anak dyan. Sila Cherry, si Apple, si Tita LB, basta lahat ng Alcantara family, De La Cruz, basta dyan sa mga kamag-anak ko dyan sa Gumaok. Ayan. Ayan. Happy watching. Ayan. Kanina nga, talagang maagang nanonood yung aming cheerer, si Sister Ana Bartolome. Ayan. Happy watching din po kay Sister Gloria Garcia. Oo, sa Puntas. Punta Santa Ana, Sister Virgie Alamag sa Nasugbo, ayan, sa Kalo, ayan, Sister Virgie, isang manggagawa din po natin yan. Happy watching! Happy watching din po kay Sister Lorna Rosilio Pehi po. Ayan. Happy watching po. Ayan. At kay Brother Edward Patrick Besite. Happy watching po. Good evening po sa inyo. Jennifer Abena Garcia. Ayan, ang layo dyan. Sister Jennifer. Oo. Angelica Perla Pugay. Ayan. Si Sister Pugay. Yeah. Happy watching po. Good evening din po kay Sister Jeanette Bautista Aquino. Happy watching po. Ayan. Thank you, Lord. Happy watching din po kay Sister Linda T. Javier po. Happy watching po. Sister, happy watching din po, Sister Josie Umayam saan ba to? Sa Pangasinan. Oo, malayong dako to. Thank you, Lord. Si Sister Josie. Ayan, nanonood yung labi-labi mo. Sister Maris Di Castro. Ayan. Happy watching. Ayan, ito pa rin. Brother Andy Magadya. Ayan, nanonood din po. Good evening din po kay Sister Rosemary Iwata. Good evening po. Happy watching po sa inyo. Ayan, kay Sister Chit Riosa. Ayan, nasugbuli yan. Ayan, manggagawa din ng ating Panginoon niya sa Nasugbo na walang sawa din na nanonood ng Bible study. Good evening din po kay Sister Eloida R. Akayan. Good evening po sa inyo. Happy watching po. Anak ni asawa. Sister Eloy pala yun. Ayan. Tsaka si Sister Mechi De Leon. Ayan, ng Burol prayer group. Ayan, thank you, Lord. Good evening din po kay Sister Evangeline Tapar. Magandang gabi din po sa inyo. Happy watching po. Ayan, Renato Cruz. Sino itong Renato Cruz? Saan ba itong prayer meeting na to? Tumana. Ayan, happy watching. Sila asawa ni Sister Judith. Ayan, happy watching po. Ayan. Good evening din po kay Sister Carmen Sebastian. Happy Wednesday po. Happy watching po. Ayan, thank you, Lord. Ayan, nakabati na tayo. Ngayon, meron tayong pag-uusapan dito. Yung pag-uusapan natin, how can we strengthen our relationship as father and son? Pag tinignan natin dito, paano ba natin palalawagin ang relasyon bilang isang magtatay? Ayan, ready ka na ba? Ayan, kita nyo naman, yung suot namin, thank you, Lord, talagang yung bonding namin magtatay. Ngayon, sabi dito, paano ba natin palalakasin yung relasyon natin bilang tayong mga tatay sa ating mga anak? Kasi minsan, ang hirap nating bondingin yung ating anak. Ngayon, dito meron akong ibibigay sa inyo kung paano ba palalakasin natin yung relasyon natin sa ating mga kanya-kanyang anak. Yung una dito, sabi dito, set
an example. Good example. Pag tinignan natin, Brother Joel, tatanungin kita, naging good example ba ako sa iyo? Kasi importante kasi ito. Kasi pag hindi ka naging magandang example sa iyong magulang, medyo hindi, sa anak, medyo hindi magiging maganda yung relasyon. Ayan, nagpapasalamat po kay Lord dahil si Daddy po yung naging daddy ko. Yeah. Nakakaano ng tenga. Yan po, pagdating sa pagiging example sa akin ni Daddy, syempre po, ngayon, kabataan, nag-e-explore ako lahat ng mga hindi ko alam. Talagang gusto kong alamin. Kaya yan si Daddy, laging ipapakita niyan sa akin kung ano yung mga magagandang result at yung lagi niya sa akin sinasabi na kung ano man yung gawin mo sa buhay mo, nandito lang ako para suportahan ka. Yung magiging consequence ng mga lahat ng gagawin mo, nandito lang din ako para alalayan ka. So yung pagiging good example niyan ni Daddy, example po, minsan po talaga sa buhay binata po, gano'n po. Si Daddy, may one time po na nagda-drive po siya ng sasakyan. Mga ano pa po, mga 16 years old pa po ako. Yan si Daddy po talaga, pag nagda-drive po yan, talaga gusto ko sa unahan ako uupo kasi syempre gusto ko pong matuto agad mag-drive. May one time po, nagda-drive po siya. Lagi niya po sa pinapangaral yung mga sabi niya sa akin, anak, bago ka muna mag-drive, kailangan sumunod ka muna sa mga rules and regulations sa kalsada. Ngayong bata ka pa, syempre hindi ka pa pwede mag-drive. Alamin mo muna yung mga rules and regulations. So, yan po. Kaso nga po, dahil po sa pagtitrain sa akin ng mami and daddy po, pagkasakay ko, tulog din po ako sa sasakyan. Kaya yung pagiging example ni Daddy, ngayon ko po nararanasan ngayon nagda-drive na po ako. Ayan. Sabi nga dito sa Proverbs 20, verse 7, kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Thank you, Lord. Sabi nga ni Brother Joel, ng aking anak, natutuwa siya dahil ako ang naging daddy niya. Pag tinignan natin, natutuwa siya. Kasi nung mapunta na ako kay Lord, yan. Kasi kung wala ako kay Lord, baka kung ano-ano yung mga tinuro ko. Pero sabi dito, mapalad daw. Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang anak na siya ang tinutularan. Kaya kung ano man yung ginagawa ko, yun din yung kanyang ginagawa. Punta sa prayer meeting, gawain ng ating Panginoon. Yun yung sinasabi ko sa kanya na kailangan ang priority natin gawain ng ating Panginoon. Ito pa, yung pangalawa, paano natin palalawakin? Una, mga tatay, kailangan maging maganda tayong example. Kasi hindi tayo tutularan ng anak natin kung ang ating gawain pabago-bago, yung ating mga desisyon, pamali-mali, kailangan nakapokus tayo kay Lord. Yung pangalawa, ano ba yung hindi mo makakalimutan doon sa pag-uusap natin? Kasi kami lagi nitong anak ko, lagi kaming yung heart-to-heart talk, lalo na pag minsan may mga, siyempre kabataan, may mga mumunting mga nagagawa. Ngayon, hina-heart-to-heart talk ko siya. Ngayon, Brother Joel, ano ba maaalala mo nung talagang nag-heart-to-heart talk tayo na pagtinignan natin dito? Kasi importante. Kasi hindi mo pwedeng hindi kausapin yung mga bata. Kailangan kakausapin mo, tatanungin mo kung ano yung nangyayari, tatanungin mo kung ano yung mga nagaganap sa kanila. Kaya, ano bang hindi mo makakalimutan dito? Yan, thank you Lord po. Yan talaga po si Daddy, pag kunyari may gusto siyang alamin sa akin, talagang uumpisahan niya sa, kwentuhan nga tayo. Yan. Tapos pag may gusto siyang sabihin sa akin, hindi niya po ako papagalitan. Idadaan niya po sa, yung kami lang talaga po yung mag-uusap ng, parang parang lalaki sa lalaki, kaibigan po, ganon. Nagiging kaibigan po siya sa akin. So, hindi ko po makakalimutan na pag-uusap po namin is nung, unang beses po namin maghiwalay ng halos 3 buwan po nung pumunta siya saan yun, Dad? Isabela. Sa Isabela. Talagang
nung mga panahon po na umalis po sila, talagang lahat ng gusto kong gawin sa buhay, yung mga, syempre po, teenager po, kung ano po yung nagugustuhan, lalo po wala sila mama, walang pagpapaalaman, talagang ikaw talaga magde-decide para sa sarili mo. Tapos yun nga po, pinagpapasalamat ko pa rin po kay Lord kahit na may mga consequences na natanggap, medyo na-injured po sa sa tuhod ko, pero thank you Lord, sa lahat ng nangyayari sa buhay, mabuti man or maganda, may magandang gagawin pa rin si Lord. Ayun po, nung may nangyari po sa tuhod ko, nasa malayong lugar po si Daddy, tumawag po yan sa akin. Sabi niya, anak, meron pa ba tayong hindi napapag-usapan? At natanong mo ba kay Lord kung bakit mo na nangyari sa yan, kung bakit mo natatamasa yung mga ganyang sakit? Ang sabi ko lang po sa kanya, Dad, sorry talaga kasi yung first time kong nawalay sa inyo na ako nagde-decide para sa sarili ko. Tapos nung narinig po sa kanya ni Daddy yan, sabi niya, sige anak, ganito, sumunod ka sa amin dito. Susunduin ka namin sa bus station, sumakay ka ng Cubao, bumaba ka ng Isabela. Kaya thank you Lord, dahil yung gabi na yon, kanibukasan, umalis po ako, pumunta akong Cubao, kahit hindi ko po alam kung saan yung Cubao. Sabi lang ni Daddy, sumakay ka ng ganito, bumaba ka sa ganyan. Pero thank you Lord, nakapunta po ako dun po sa outreach. Kaya nung nasa outreach po, parang naging open na po talaga sa mga nasabi ko kay Daddy na kung ano yung nagawa ko nung nandito ako, nung mag-isa ako, nakwento ko sa kanya na yung mga nagawa ko hindi tama. Talagang umiiyak talaga ako kay Daddy. Yun talaga yung hindi ko po makakalimutang heart-to-heart talk namin ni Daddy. Kasi po, sa totoo lang, medyo kahit na close kami ni Daddy, medyo nahihiya po akong magsabi sa kanya ng mga maling ginagawa ko sa buhay. Kasi po, syempre, ang sasabihin po sa akin ni Daddy, Nak, magbago ka na kay Lord na tayo, hindi tayo pwede sa pamumuhay na ganyan. Kaya po, nung panahon na yun, talagang binigay ni Lord yung pagkakataon na magka heart-to-heart talk po kami ni Daddy. Talagang nag-iyakan po kami na nasabi ko sa kanya lahat ng mga dinadala ko po, wala naman pong hinanakit, naman po. Puro life experience naman po yung mga nakwento ko po sa kanya. Yun po, yun talagang open up talaga po lahat po nalaman ni Daddy. Yun po. Ayan, thank you Lord. Nung pumunta, yung masabi niya sa akin, sabi ko, ano ba yung nagawa mong kasalanan? Sabi ko, binigay ko sa kanya sa Proverbs 28:13, ang nagkukubli sa kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos na nagbabalik loob at nagsisisi. Basta sabi ko lang sa kanya, anak, dito sa Isabela, kasi pumunta kami dun sa dagat. Sabi ko, anak, sabihin mo na kay Lord lahat yung nagawa mong kasalanan. Kasi kung meron ka pang mumunting kasalanan, hindi mapapabuti yan. I-release mo na lahat yan kay Lord at patatawarin ka naman ng Panginoon. Ako naman, bilang isang ama, sabi ko naman, napagdaanan ko rin naman yan. Kaya ang lagi ko lang bilin sa kanya, hindi na tayo dyan, para dyan. Kung hindi, dapat lagi na tayong sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga dito, sabi pa nga dito sa Kawikaan 22, verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki din niya ito malilimutan. Kaya lagi ko itinuturo sa kanya. Kaya yung importante, isama mo sa prayer meeting, sa gawain ni Lord, makarinig ng salita ng Diyos. Kasi kung ano man ang mga sitwasyon na mangyari sa kanyang buhay, wala man yung kanyang nanay at tatay, alam niya kung sino ang tatawagin niya in times na meron siyang suliranin sa buhay. Kaya alam ko na noong time na yon, tumawag siya kay Lord. Kaya dito, sabi dito, isa dapat sa magtatay, kailangan heart talk. Kasi minsan may problema na, may nagawa na, hindi natin inaalam. Kailangan alamin natin para makita natin yung concern natin sa ating anak. Eto, may pangatlo pa. Wait lang, D. Merong nag-comment. Si Sister Fritz Palima Medrano Lailo. Sabi
Sabi niya, buti brother, di ka na high blood. Hindi. Kasi, alam nyo, ako naman, natural naman sa kabataan. Tsaka alam ko naman na meron din siyang takot kay Lord. Alam ko may word of God siya. Kaya alam ko naman si Lord ang may full control sa kanya. At i-reveal naman sa kanya. Kaya nung pagsabi kong pumunta sa Isabela, agad-agad nag-impake pumunta doon. At doon kami nag-heart to heart talk. Thank you Lord naman iniwanan niya lahat doon. Ayan, yung pangatlo naman. Ayan, kailangan matuto tayong makinig. Doon po sa pangatlo po yun ayun, yun. Ito naman, yung listen. Listen. Sabi dito sa Colossians 3:21, ang mga magulang, huwag din yung paggagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Kasi kung lagi mong papagalitan, pag tinignan mo, baka masiraan nga ng loob, baka mamaya, yung kumpiyansa sa sarili hindi magiging maganda. At kasi minsan ang tatay, salita lang ng salita, hindi marunong makinig. Ayan, Dad. Ako naman magtatanong sa'yo. Ako naman. Yan. Ano yung di mo makakalimutan na yung pinakinggan mo yung sa loobin ko, yung damdamin ko, ano yung mga hindi mo makakalimutan? Ayan, bumawi, kaya father and son. Ang hindi ko makakalimutan, yung sinasabi nga ni Pastor, hindi ko makakalimutan na yung pinakinggan ko yung anak ko. Sa totoo, mula grade 4 hanggang college, nagbabasketball. Kaya hanggang sa NCR, representative ng Parañaque, yung na-ASCO. Kaya ang thinking ko, may Bartolomeng aakyat ng PBA. Kami mga Bartolome, mahilig kami sa basketball. Ngayon, sabi dito, hindi ka dapat lang din salita ng salita. Pakinggan mo din yung anak. Biglang sabi niya sa akin, Nak, di. Sabi niya, alive tayo, di. Sabi niya, pwede ba akong mag-ship? Ayoko na mag-basketball kasi buong buhay ko, mula grade 4 hanggang college, basketball na. Ngayon sabi niya, future na to. Kailangan pag-igihan ko na yung future ko kasi dadating ang time, magkakapamilya din ako. Pag tinignan mo, kung basketball lang din ang gagawin natin doon sa school, hindi rin magiging maganda. Siyempre ako, bakit? Ganito. Pero sabi doon, kailangan kang makinig din. Kaya ang ginawa ko, ano bang ship mo? Sabi niya, mag-aaral na lang muna ako. Naisip ko rin naman, thank you Lord para sa future yung iniisip niya. Ako para pang sarili ko lang na gusto ko pagdating ng araw sasabihin, may isang Bartolome na naging player, tapos ako ang tatay. Kahit anong araw hindi ako nagiging player, at least kahit paano, may yung nakikita mo pa rin, parang pride pa rin Pero natanggap ko ng maluwag kasi unang-una, tama nga naman din dahil buhay din naman niya, buhay. Kaya At yung paglalaro naman niya, kaya naman din ako sa totoo, kaya din naman ako pumayag. Kasi ang stepping stone niya magba-varsity. At pag nag-varsity, walang tuition fee. Kaya naman ako pumayag kasi sabi niya, ganito yun. Kahit hindi naman ako mag-varsity, hindi rin naman tayo magbabayad. Oo, kasi university. Kaya oo na rin ako. Kaya si Lord naman ang may full control ng lahat. Kaya yun yung pinakamaganda dito. Tayo mga tatay, hindi ka lang salita ng salita. Kailangan matuto ka rin makinig. Ano yung course mo? Yung course ko po is Computer Engineering, Bachelor of Engineering po pala, major in Computer Engineering Technology po. Ayan. Pag tinignan natin dito, kaya wag natin labis na pagalitan. Hindi din magiging maayos, hindi rin mapapabuti. Kailangan pakinggan din natin. At doon sa pakikinig natin, nakikita niya yung concern natin. At siyempre,
siya pa rin na magpapasya kasi pag tinignan natin dito, kesa naman kumuha ng course na hindi naman niya gusto, tapos in the long run, hindi rin naman mapapabuti at hindi rin magiging maganda. Kailangan, tatanggapin natin at kung ano man yun, si Lord naman ang may full control ng lahat. Ngayon yung panghuli, sabi doon, share interest. Kami nga magtatay, pagdating sa damit, pareho kami na maggusto. Sa basketball, ano pa? Sa sasakyan po. Parehas. Kasi po pag kunyari po may nasisirang sasakyan po sa loob ng compy. Pag si Daddy po yung nautusang magpagawa po, si Daddy po talaga sinasama po niya ako para alam ko po yung mga troubleshoot pag kunyari na nag-overheat yung sasakyan, alam ko po paano hindi dapat buksan yung radiator cup para hindi ka madidisgrasya. So ako po talaga nag-enjoy po ako talaga pag pupunta kami sa talyer, tatanong-tanong kung anong magandang ipagawa sa sasakyan. Kaya yung bonding po talaga namin hindi lang sa basketball, hindi lang din po sa kung ano pang sa mga damit, kita nyo naman parehas. Kung ano po yung damit niya, damit ko na rin po. Nagpapalita kami ng damit. Ganon kami ka-close magtatay. Si Lolo Goni din po talaga. Kaya nung nakikita ko po yung mga sasakyan niya, sinesend niya po sa akin yung mga sasakyan niya. Kaya nga po sabi ko sa kanya, Lo, pagka-graduate ko, pwede ba akong pumunta dyan para magbakasyon? Kaya sabi ni Lolo, i-pray mo kay Lord. Thank you, Lord po. Kiniklaim ko na po yun. Kaya sabi nga dito, yung share interest, sabi nga sa Proverbs 15:20, ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama. Kaya pag tinignan natin dito, yung may pang-unawa, yung pag tinignan natin dito na kung ano man yung pagawa mo, kung ano man yung iutos mo, thank you Lord, yung pang-unawa nandun na handang sumunod. Kaya nga dito, sabi dito, share interest, lahat, basketball, yung pinaka-latest nga, dahil siya nga bumili ng bike, dahil bumili siya ng bike, nung isang araw, niloko kami ni Brother Terry. Kasi si Sister Ana nagbabike din. Nung nagbabike din, nung sinamahan ko si Sister Ana, nakabike siya, ako nakamotor. Pagdating namin dito sa Compy, niloko kami ni Terry. Sabi kay Sister Ana, para kang asawa ng presidente. Bakit? Meron ka pang escort, nakamotor. Kaya, thank you Lord kasi kung ano man yung interest niya, sinusuportahan ko. Thank you Lord, bumili na rin ako ng motor. Ayan. Motor? Ng bike. Bumili na kaya. Di lang po basta suporta, nagugustuhan niya rin po. Medyo para daw pumayat. Sabi nga ni Pastor, yung katawan natin, anong tawag dito, gagastusan natin, bili tayo ng gadget, ganito. Yung mga gadget, minsan nandyan lang, nakatenga lang, hindi naman nakaka-benefit sa katawan natin. Kaya ngayon, ipag-isip-isip ko, mas maganda rin palang bumili ng bike para pag wala siya, kaming dalawa ni Sister Ana, at magbabike kami. At alam ko naman, para yung katawan natin, puhunan, para maging healthy din, para mahaba pang makapaglingkod kay Lord. At yung panghuli natin, dahil lahat naman pareho na interest sa pagtugtog. Ayan. Aawitan namin kayo. Ayan. Thank you, Lord. Siya ngayon based sa music ministry. Dati, ako lang yung nagtuturo ng DAG. Ngayon, siya na ngayon ang tumutugtog na iwanan na ako. Pero sa mga prayer meeting, alam naman yung tutugtugin Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa sponsor, sa Daddy. Daddy Goni. Ito na yung pinadala nyo. Ayan, nagagamit para sa gawain ni Lord. Isang awitin na hindi namin makakalimutan sa Mami Ligaya. Ito. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, sa ating paligid pawang kagandahan.
Kay gandang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadyan ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay kong taglay. Ang langit at Ang langit at lupa'y lupa. nagbabadyan ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Thank you, Lord po. Oh, happy birthday! Happy birthday. Kay Angelito Santa Rinala. Ninong! Happy birthday, Ninong Santa Rinala! Ayan. Happy birthday din po kay Sister Penny Garcia, Brother Fritz Gerald Orias. Isang bagsak po ng happy birthday. Ayan. Marisa Legaspi. Penny... Wala. Ayan. Ayan. Sister Marisa Legaspi. Happy birthday po sa inyong lahat. Penny Garcia. Ayan. Brother Fritz Gerald Orias. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayan. Walang anniversary. Ayan. Wala. Oh, Sister Jam. Ayan. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Ayan. Thank you, Lord. O sige, mag-opening prayer po. Magpe-pray po tayo. Lord, maraming salamat sa napakagandang oras, panahon, masarap na pagtulog. Maraming salamat sa napakagandang bahay na tinutulugan, sa pagkain, Panginoon. Maraming salamat sa good health, Panginoon, na lagi niyo ipinagkakaloob sa amin. At ang provision, hindi kayo nagkukulang sa amin. Binubuhos niyo po masaganang pagpapala para sa amin. At Lord, sa aming Bible study, pangunahan sa tutugtog, sa aawit, sa magbibigay ng mensahe. Kayo po magbibigay ng double portion of anointing, Panginoon. Gamitin po silang mouthpiece para lahat ng nais ipabahatid, maunawaan, may sa pamuhay namin ang lahat ng aming maririnig. At Lord, sa pagtugtog, Panginoon, kayo po ang mangunguna para sa amin. Walang ibang matataas sa pagtitipong ito, sa gabing ito. Kayo lang po ang luwalhati, papuri, sa inyo lang po nagmumula. At Lord, in Jesus' name, ayan. Welcome natin ang music ministry. Ayan. Brother Bog, Sister Ernie, Brother Ernie,
Live kami, Brother Andy at si Brother Andrew. Ayan, nandyan na yung anak ko. Tumututok. Good evening! Ayan. Good evening po, Good mga evening, kapatid. magandang gabi po sa ating Good lahat. evening, good evening. Thank you, Lord. Ayan. Welcome po tayo sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating sandaling ito. Lahat ay inaanyaya maging bahagi ng isang banal na gawain kung saan ang kalipunan ng mga tinawag at pinili ng Diyos ay handang magpuri, sumamba, at makinig sa magandang balita. Ayan, kayo po ay maupo. Let's settle down, no? And listen to the voice of God. Tawagin natin si, of course, Brother Andrew. Hello po. Good evening po, brothers and sisters. Welcome po sa weekly Bible study natin. Tayo po yung maglikod sa ating Panginoon ngayong gabi. Brother Bong. Lord, good evening, Lord. Good evening, Jesus. Good evening, Comfy family. Ang Manggahan, ang Brookside, diyan lang kayo at antabayanan nyo ang ating Bible study sa gabing ito. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya. Alive in Christ. 3, 2, 1. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Minister Andy. Good evening everyone mga kapatid and happy watching po. Welcome to our midweek Bible study. Thank you Jesus. Hallelujah. Ayan. Hallelujah. Hello. Meron na, ano po? Okay. Handa na po ba tayo magpurit, sumamba sa ating Panginoon? Amen. Sige po. All things are possible with God. Yes, Lord. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. One more time. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. One more time. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrow, when you are weak, He is our strength. When you're alone, and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrow, when you are weak, He is our strength. When you're alone, and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. Come, let us sing with joy to the Lord. Come, let us sing with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation and come with a grateful heart. Let us sing unto the Lord.
soul. He's everything to me. Praise. Come, let us praise with joy to the Lord. Come, let us praise with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come with a grateful heart and let us praise. Praise unto the Lord. He is my healer, Savior of my soul. He's everything to me. Dance. Come, let us dance with joy to the Lord. Come, let us dance with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation and come with a grateful heart. Let us dance, dance unto the Lord. Let us jump. Come, let us jump with joy to the Lord. Come, let us jump with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation and come with a grateful heart. Let us jump, jump unto the Lord. He is my leader, Savior of my soul. He's everything to me. Sing. Come, let us sing with joy to the Lord. Come, let us sing with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation and come with a grateful heart. Let us sing, sing unto the Lord. Let us sing, sing unto the Lord. Let us sing, sing unto the Lord. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Let's continue to worship the Lord. We are the called out ones, and we are the people whom we expect to continue to worship Him, to give Him all the glory and the honor that belongs to Him alone. So with one voice and in one accord, let us come before Him right now, in one spirit. Worship the Lord, all you people whom He called. Let that desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let that desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Oh Lord, what a privilege to come before you right now. Pour out your Spirit so we can worship. Let not our will but yours be done. Let not our will but yours. Desire to worship Him, make you fall on your knees and praise Him. Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let that desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Oh Lord,
before you right now. Pour out your Spirit so we can worship. Let not our will but yours be done. Let not our will but yours be done.
Panginoon. Glory to God, hallelujah, sa muling pagkakataong ibinigay niya sa atin upang tayo makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama sa langit, sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong inyong muling ibinigay sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Sa amin pong pag-aaral ngayon, kayo po ang magtuturo, kayo po magpapaliwanag, buksan po ninyo ang aming puso't isipan, Panginoon, at maraming pong salamat, Lord, sa bagong buhay na inyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng kamatayan at resurrection ng aming Panginoong si Jesucristo. Purihin ka, O Diyos Ama, purihin ka, O Jesus, at Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Para po sa ating pag-aaral ngayon, sa ating Bible study, ay tatalakayin natin yung tungkol sa born again. So, ang title po natin is You Must Be Born Again. At ang ating scripture ay nandirito sa John 3 verse 3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Glory to God. Para po sa kabuuan ng ating pag-aaral, basahin natin din ang mula sa verses 1 up to 8 ng John 3. Ito ay patungkol sa conversation ni Jesus at ni Nicodemus. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabay, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginawa nyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemus. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtataka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Glory to God. So si Nicodemus, sino ba si Nicodemus? Matatagpuan natin siya sa John 7 verse 50 at saka sa John 3 verse 1. Ang sagot, si Nicodemus ay isang member ng Jewish sect of influential Pharisees at membro ng Sanhedrin, the highest Jewish court. Nicodemus held a prominent position as the ruler of the Jews and the Pharisees. And yung Greek word na archon, it means the chief one or the ruler or prince. Nicodemus is also influential, prominent, wealthy, man of power and status. Meaning to say, siya ay mayroong kinikilala and he is very popularly known. Enormously is napakalaki ng kanyang hinahawakang posisyon. So minsan isang gabi, kanyang pinuntahan si Jesus at siya ay nakipag-usap. So, ang tanong naman natin, bakit bumisita si Nicodemus kay Jesus? Ang sagot, he wants to meet Jesus personally. Kasi dito sa John 2 verse 23, maraming mga ginawang milagro ang ating Panginoon at siya ay nagturo. At ito ay narinig at nakita ni Nicodemus. Kaya nais niya ngayong makilala personally, kaya pinuntahan niya ang Panginoong Jesucristo at pumunta siya ng gabi. Dahil sa kanyang position, ay hindi dapat na siya ay makita na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya siya ay tumungo doon ng kinagabihan. And then Nicodemus' visit and conversation with Jesus reveals his spiritual hunger. He has a seeker's heart. At ang kanyang tanong ay patungkol sa deeper meaning ng salvation. Gusto niya pang matuto pagkat narinig niya ang mga pagtuturo
na pag-uusapan, pinag-uusapan ng maraming tao ang mga ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi niya sa John 3 verse 2, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. At sa John 3 verse 3, sumagot ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa kanya, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sa kanilang pag-uusap, Jesus immediately confronts Nicodemus with the truth. Sinabi niya kagad ang katotohanan dapat na malaman ni Nicodemus sapagkat alam niya kung ano ang saloobin ni Nicodemus. Kaya sinabi niya what Nicodemus needed to hear. At ang sabi nga niya, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, ngayon, nagtanong ngayon si Nicodemus sa verse 4 ng John 3. Paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Sumagot ang Panginoon, John 3 verses 5 to 7. Sagot naman Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Sa katanungan ni Nicodemus, he is thinking about physical birth. But Jesus is thinking and is talking about a different kind of birth, a spiritual birth. Now, dito makikita na that there are two births mentioned. One is physical and another one is spiritual. However, sa kanilang pag-uusap ni Nicodemus at ng Panginoong Hesukristo ay malalaman ni Nicodemus ang kaibahan ng pagiging born again or spiritual birth from physical birth. Ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo is, kailangan tayong ipanganak physically to be here on earth. But, sabi niya, kailangan din tayong muling ma-born again spiritually. Every human being needs to be born again in the Spirit with capital S, the Holy Spirit, in order to receive the divine eternal life of God. Ngayon, ang kasunod naman nating katanungan, what do Jesus mean when He said, sa Good News version, Jesus answered, I am telling you the truth. See, sa Authorized King James Version, ginamit ang salitang, Verily, verily, I say unto thee. Pagdating naman sa New American Standard Bible, Truly, truly, I say to you. Sa Tagalog ay ginamit ang salitang, tandaan mo. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? They all mean Amen. And Amen is an Aramic word meaning truly. At yung verily, kapag pinag-aralan mo, tiningnan ko sa dictionary, ang ibig sabihin nito ay katotohanan. Kaya kapag sinasabi ng Panginoong, verily, verily, ibig niya sabihin ay katotohanan. At katotohanan, ang sinasabi ko, it means truly, it means certain, absolutely, surely, definitely. So, nung binabanggit ito ng Panginoong Hesukristo, He is calling our attention. So, sinasabi niya, verily, verily, makinig kayo. Sinasabi ko sa inyo ay isang katotohanan. Kapag inilagay mo ang amen sa end ng isang sentence or phrase, it means that what is said is true or sure. Ito ay totoo. Ito ay katotohanan. Ito ay sigurado. Now, if you put the word amen at the beginning of a statement, this is a way of claiming that this is the speaker's own personal declaration. So, here, Jesus is claiming that his statement is absolutely true and that he has absolute, direct, personal knowledge of its truth. Now, when Jesus said, verily, verily, truly, truly, I'm telling you the truth, then,
to be born again is very important. And we need to understand this kasi sinabi ito ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon sa John 3:3, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Look, I want you to take note of important words. See, ang sabi diyan is, truly, truly, I say to you, unless. There is an important word there, the word unless. And then the word cannot. Dahil kasi ang sabi ng Panginoon, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. See, sa Good News Version, sabi pa nga niya, I am telling you the truth. To katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. At sabi pa niya doon sa verse 7, do not be surprised because I tell you that you must all be born again. So nakita nyo, napaka-importante ng salitang born again at ang mga tao ay dapat na maging born again. See, another question. Why must every human being be born again? Unang-una, because Jesus said so. Sabi niya, verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And secondly, man needs to be saved. Romans 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Alam naman natin ang nangyari kay Adan at kay Eva na sila ay nagkasala at hindi nakasunod sa ating Panginoon. At dahil dito, ang sabi sa atin sa Romans 5:12 ay lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya Romans 3:23, walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And the wage of sin is death in Romans 6:23. Kaya Ephesians 2 verse 5, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ezekiel 18:23, bakit nais ng Diyos na ang mga tao ay maborn again, magkaroon ng bagong buhay? Sabi niya sa verse 23 ng Ezekiel 18, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Sa English version, do you think I enjoy seeing evil people die as the sovereign Lord? No. I would rather see them repent and live. Tunghayan pa natin yung Ezekiel 33, 10-11 and verses 14-16. Sinabi ng Panginoon, sinasabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumuna sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mo, pinasasabi ko kung akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Tungkol sa masama, sinasabi kong siya ay mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, tumapad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na gumagawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Hindi na alalahanin ang dati niyang kasamaan at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Romans 19:9-10, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at gayon ay naligtas. Ikatlong dahilan kung bakit kailangan na every human being must be born again, because no one can enter the kingdom of God unless he is born again. Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba, sa John 3:5-8, especially in verse 7, sabi niya,
huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. You see, nang binanggit ng Panginoon, itong verse 6, ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu, ibig sabihin, flesh gives birth to flesh. It refers to human birth. It refers to physical birth. A person is born physically of human parents, but is born spiritually of the Spirit. Now, the Spirit gives birth to Spirit. This means our spiritual birth, which is an act of God. And flesh and blood gives birth to flesh and blood, and that is physical birth, but the Spirit gives birth to things that are spiritual. Because of our sins, we live under the tyranny of Satan. Mahigpit yan si Satan na yan. Talagang tyranny pag sinabing malupit, oppressive, or power. So, we are enslaved by sin and we live to follow the dictates of sin. Kaya kinakailangan ang mga tao po ay magkaroon ng bagong buhay. Maborn again. Sin-filled humanity cannot enter the presence of the Holy God. So our sins must be forgiven, our nature must be restored before we can have a fellowship with God. Ikaapat na dahilan is to become part of God's family. John 1:12, subalit ang lahat ang tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. In Romans 8:14-16, ang lahat ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot, salip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ay totoo, kasama ang ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So yan ang apat na dahilan na why every human being needs to be born again. See, sinabi pa ng Panginoon, 2 Corinthians 6:17-18, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. See, there is God's kingdom or God's family. Our first birth gave us physical life. Now, the new birth, which is spiritual, gives us a spiritual life and we become a part of God's family. The life of a child of God is different from the life of an unbeliever. Ang isang anak ng Diyos has a desire to live a life that pleases God the Father. And he lives a life characteristic of love. Marunong na ngayon siyang magmahal sa kanyang kapwa. At ang kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano, 1 Corinthians 10:31, so whatever you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Purihin ng Panginoon. Now, what does it mean to be born again? Tingnan natin. Being born of the Spirit, it is the new birth. Born again means born of God, born from above, a regeneration of the human spirit from the Holy Spirit. Pag sinabi natin regeneration, ito po ay pagbabagong buhay. See, we are renewed, we are revived, rejuvenated, we are restored. A person receives a new and holy nature from God. In John 10:10, the thief came to steal, kill, and destroy, but Jesus came to give us fullness in life. So, ano ang nagawa ng kasalanan? Sin damaged man, and man needs to be restored. So, what does it mean to be regenerated by the Holy Spirit? See, a person is born again. And God gives them a newness of life through faith in Christ. Meron ngayon tayong bagong buhay kay Kristo. Kaya nga 2 Corinthians 5:17-18, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang.
Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. At ang Diyos ang lahat ng gumawa ng ito. So, regeneration, God brings us to a new life. A new life na nakaugnay kay Kristo. Kaya in John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayong mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siya nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. See, kaya yung John 3:6-8, basahin naman natin ito. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka kasi sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganun din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Hindi natin nakikita ang hangin, but we can feel it, nararamdaman natin. So you know that there is a wind blowing, nararamdaman natin na mayroong hangin. So it is the same with being born of the Spirit. You cannot see it, hindi natin nakikita ang pagkilos ng banal na Espiritu, but we can clearly see the impact of the transformation that takes place. In Galatians 5:19-21, this refers to the works of the flesh. Starting with verse 19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, these verses refers to the works of the flesh. At ang sabi sa atin, ang gumagawa ng ganito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya kinakailangan ma-born again, magkaroon ng bagong buhay. Pero tiniyo, there's good news in Galatians 5:22, kasunod na verse. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So God is telling us that if we are born again, the fruit of the Holy Spirit will be evident in our lives. See? Romans 6:4, sa makatuwid tayo mamamatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin at bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking matuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. See, what must I do to be born again? So yun ngayon ang ating anong gagawin ko para ako ay ma-born again? Now, to be born again is to be reborn spiritually. Now, this is a miracle regeneration. Hindi nga natin nakikita ang pagkilos ng banal na espiritu, pero yung impact ng transformation ay very clearly seen sa buhay ng tao. This is a mysterious work of the Holy Spirit in a person's life. Unang-una, when we are born again, see, we are born again when we respond to God's offer of forgiveness and eternal life through Jesus Christ in Ephesians 2:8-9. Pagkatnais ng Diyos, ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Yan ang laman ng puso ng ating Panginoon. And salvation is a free gift of God. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay kapag tinanggap natin ang kamatayan ni Kristo na siyang naghatid ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Of course, secondly, we have to repent. We have to confess our sins. Tanggapin natin at tayo talagang nagkasala. Aminin natin na tayo ay mayroong mga nagawang mga pagkakasala sa ating Panginoon. 1 John 1 verse 9. Ikatlo, kailangan po tayo po ay manampalataya, maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo
na siya ang anak ng Diyos na bumaba dito sa lupa, namatay upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. And He, as God, humbled Himself to become man so that mankind will be forgiven of its sin. And ikaapat, we have to invite Jesus into our lives to be our Lord and Savior in John 3:16. Mabuti na isurrender natin ang ating sarili sa ating Panginoong Hesukristo at hayaan natin siya ang manguna sa buhay natin. Ika nga maging direktor ng ating buhay, maging master ng ating buhay. At ikalima, and when Jesus truly comes in, the Holy Spirit fills us and changes us. Now, this rebirth is followed by a Christian life of growth. 2 Peter 3:18, continue to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. We need to continue to learn more who is Jesus Christ at kung sino siya at ng kanyang mga pagtuturo. Mamuhay tayo araw-araw na sumusunod at pinag-aaralan natin ang mga salita ng ating Panginoon. And then, do not continue to sin. Yun ang dapat na gawin natin. Umiwas po tayo sapagkat sin damages us. At ikawalo, live your life the best way you can for Jesus. Let your life give glory to God. Isaiah 43:7. Sikapin natin mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon sa ating buhay araw-araw. Tayo napatawad na sa ating mga kasalanan, umiwas tayo at bigyan natin ng glory, ng kaluwalhatian ang Panginoong Diyos na nagdusa at namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at tayo ay magkaroon ng isang buhay na nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa 1 John 3:7-9, mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkasalan ang diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng diablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. At kung dumadating naman ang panahon na tayo po ay nagkakamali, balik agad sa ating Panginoon at humingi ng tawad, hingin ang kanyang awat grasya na tayo ay makapagpatuloy na isang buhay na may kabanalan at nagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. In Titus 3:4-5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Kaya Romans 19:9-10, kung ipapahayag natin ng ating bibig na si Jesus ay Panginoon at buong pusong sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas tayo. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy, itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Mga kapatid, mahalaga po na tayong lahat ay magkaroon ng bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ay namatay at ang kanyang kamatayan ang naghatid sa atin ng bagong buhay at nagbigay sa atin ng kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin siya, mamuhay tayo ng malinis, may paggalang, pagsamba sa ating Panginoon. Mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos na may bagong buhay at nasa atin ang banal na Espiritu. Mga kapatid, purihin ang Panginoon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa susunod na Wednesday sa ating Bible study. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos at manalangin. Purihin ka, Diyos na dakila, Diyos na banal, mapagpala ng lumikha ng langit at lupa. Purihin ka sa bagong buhay na iyong ibinigay sa aming lahat. Bigay mo po sa amin ang aming grasya upang kami po ay makapagpatuloy ng isang bagong buhay na nakaugnay sa aming Panginoong Hesukristo. Ang inyong mong guidance, ang inyong pong wisdom ay inyong igawad sa amin araw-araw. Purihin ka, banal na Diyos, purihin ka, Panginoong Hesukristo, sa iyong kadakilaan. Ang lahat ng ito ay panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2